Yan, good day mga karambit. For today's vlog is mag-unbox tayo ng bagong deliver sa atin na power station. Alam naman natin na sa panahon ngayon is crisis. Kasabay pa yung pagtaas ng mga diesel, saka pagtaas ng singil ng kuryente. Then, limitado na lang din yung supply nito sa market. Kaya need natin ang backup na supply ng electricity. Unboxing is ito yung makita natin sa package, yung screw. Tapos ito yung solar panel niya, may kasama na rin dito sa loob ng box. Ayan siya. Ito yung itsura ng solar panel na kasama. Kaya pwede natin siyang i-charge through sikat ng araw. Ayan, bubuksan pa natin yung box para makita pa yung nasa loob. Ayan, ito na yung mismong unit, saka ito yung manual. Ayan, lagi natin ugaliin na basahin muna yung manual bago natin gamitin yung mga devices na binibili natin. Ayan din sa likod yung warranty card niya. Diyan kasi makikita natin kung paano siya gamitin, yung mga do's and don't, para maiwasan din na masira yung unit. Kaya kailangan babasahin natin yan. Ito yung mismong unit. May kabigatan siya sa bulky. Tapos ito yung adapter niya, yung charging adapter. Kung sakaling i-charge natin siya sa outlet, ito yung gagamitin natin pang charge. Kaya nangat natin yung unit para makita pa natin yung mga buttons niya. Yan, meron na rin pala siyang parang hand carry handle. Kung sakaling bubuhatin natin siya, may bitbitan siya para mas comfortable siyang dalhin. Ayan yung mga buttons niya. Iayos lang natin para mas makita nyo yung mga pindutan. Ayan. As per physical checking, meron din siyang kabigatan, mga nasa 1 kilo siguro, mga 1 kilo yung bigat niya. Saka sturdy yung pagkakadesign sa kanya. Ayan, iayos natin para makita nyo yung orientation. Ayan yung mga kasama ng package pag nag-purchase kayo ng solar panel na electrolyte na brand. Ito yung mga kasama niyan. Yan, upon opening, ito yung mga makikita nyo na mechanism dito sa power station. I-discuss pa natin siya para makita nyo yung ibang function niya. Bali dito, ito yung power station. Ito yung power on and off ng power station kung gusto nyo buksan or patayin. Itong red button na to. Yan, may LED indicator na rin siya, makikita nyo yung level. Tapos ito yung outlet kung saan nyo pwedeng i-plug in yung mga saksakan. Pipindutin nyo muna tong AC button na yan para mag-on yung AC niya bago nyo isaksak yung mga appliances nyo or yung device nyo para AC supply yung gagana. Tapos yan in-off ko naman. Yan yung niya, emergency light kung sakaling brown out, may dalawang mode siya. May ilaw. Tapos ito yung charging adapter niya. Tapos may dalawang USB port. Pwede kayo mag-charge dyan gamit din yung USB port. Dalawa. So ito yung solar panel. Yung solar panel is may adapter yan sa likod na pwede nyo gamitin pang charge ng power station. Ayan. Ayan yung dulo nya. Iisa lang siya, same lang siya ng sa pang charge sa outlet nito. Ito yung kakabit nyo sa power station once na gusto nyo i-charge through solar. Ayan yung buttons nya. Tapos sa likod, ito yung certificate na selyado yung unit natin. Kailangan i-check nyo rin yan para kita nyo na selyado, hindi po siya nabubuksan. Yan guys, bali nakita na natin yung mga basic na na function ito. Bali after 1 month, magagawa pa tayo ng separate video para i-discuss sa inyo kung sulit ba or hindi yung nabili nating unit. Yan, example tayo, magde-demo tayo. I-charge ko tong cellphone ko gamit yung AC ng power station natin. Yan, i-on muna natin yung AC mode. Ayan, pipindutin natin yung dilaw na button para naka-AC siya bago nyo isaksak yung mga appliances nyo. And plug in natin yung adapter. Tingnan natin kung magcha-charge yung cellphone natin. Ayan, plug in lang natin siya. Ayan, nakita nyo nag-charge. Maganda tong power station kasi in case na magkaroon ng brownout, meron tayong makukuhanan ng alternative na supply ng kuryente. Especially may mga baby sa mga bata para sa mga clip fan, diba, sa mga electric fan. Kaya mas recommended ko na magkaroon tayo ng mga power station. Ayan siya. Bali gagawa tayong separate videos na gagawa tayong review kung naging sulit ba yung power station na natin nakuha. Ayan yung charging adapter naman niya. Yan, bali hanggang dito na lang guys. I-update ko kayo sa mga makikita pa natin upon using dito sa power station. Mas mag-inam na rin na magkaroon kayo ng power station para in case na mag-brownout is may backup tayong supply. Hanggang muli sa muli po, salamat!